Kaya nga napakaliwanag, naparito. Dito, ang tinutukoy ni Juan, yung pumunta rito, tunay na Diyos yun. Ipapakilala niya yung tunay na Diyos din. Ngayon, ang sayo, ang problema mo, pagka ganyan ka, magiging dalawa na ang tunay na Diyos. Kasi sabi mo tunay na Diyos Ama, tunay na Diyos si Kristo. May problema ba yon? Basahin nga natin ang magandang balita pa rin. Gis 30, basa. Opo, dadako po tayo dito sa nakahanay. Isa po siyang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. At hindi po ata siya magtatanong, kapatid ni Eli, kundi ang lapit niya po, base po dito sa nakasulat, ay naghahamon ng diskusyon. Pwede naman, kapatid. Siguro, meron pa naman tayong mga ilang oras na natitira, no? Ano ba ang gusto niya? Magsasalita siya ng ng 10 minuto, tapos 10 minuto, sasagot naman ako. Ganun ba gusto niya? Actually po, kapatid na Eli, dito po, meron po siyang inilatag na paksa na titindigan daw niya. Di ko lang po alam kung ito ay miyembro o ministro o napag-utusan ng isang ministro. Ito po yung kanyang paksa, kapatid ni Eli. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos ayon sa Biblia. Maganda yan, Bradon. Bigyan natin siya ng 10 minutes, tapos 10 minutes ako, tapos 10 minutes siya ulit, tapos 10 minutes ulit ako. 40 minutes lang yun. Ayan po, sige po. Naririto po si Mr. Melvin M. Roas. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po, Brad Janiel. At magandang gabi po, Vice Acting Mayor Artemio Sinunda. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa lahat po ng naaabot ng programang ito. Meron lang po akong lilinawin, konti lang. Okay na po. Okay na po, narinig na. Okay. Ako po kasi, Brad Eli, ay mayroong kaibigan na miyembro nyo. Ngayon, bago pa po siya naging miyembro sa inyong samahan, ay magkaibigan na kami. Ngayon, lagi kami nagkakatalas-tasan hanggang sa dumating na nga yung punto na sabi ko, mas maganda, idaan natin sa diskusyon. Ang sabi niya, ay may bilin daw po kayo sa mga kaanib nyo na hanggat kayo'y buhay, ang gusto nyo ay kayo ang sasagot sa tanong ng lahat ng mga tao. Tama po ba ako? Hindi po ganoon, kapatid. Hanggang buhay ako, gusto ko ako makikipagdiskusyon kung, halimbawa, kung po pwede na makarating ako. Kagaya ngayon, hindi naman ako makakarating personal dyan, pero sa ganitong paraan pwede. Yung sagot, maraming pwede sumagot Si Sis Luz lang pwede sumagot Pero sa diskusyon, gusto ko, kung personal akong makakasali, kagaya halimbawa sa Bisaya, wala halimbawa sa lugar ni kapatid na Noli, wala kasi silang internet doon, di ako makakasagot. Siyempre, pwede na si kapatid na Noli. Ganon yon, kapatid. Siguro, umpisahan na natin kung meron kang gusto sabihin para, kasi baka maubos yung oras natin. 40 minutos na lang kasi natitirang mahigit Lilinawin ko lang po na yun po ang dahilan kaya ako naririto sa harapan nyo ngayon. Hindi po ako inutusan ng kahit sino, kundi naimbitahan po ako. At eto na nga po, kung maaari, diretso na tayo sa paksa. Dahil naiparating ko na po sa inyong panel dito naririto sa amin, yung aking preposisyon na isinumite. Ano po? Malinaw po yung aking titindigang baksa. Hihilingin ko lang po para sa kapakanan ng mga naririto na kung maaari, yung talatang gagamitin ko, paki-plus na rin po sa screen para mabasa. Pwede po ba? Sige po, para makatipid tayo, sabi nyo, 40 minutos na lang, di mag-umpisa na po tayo, ano? Alam niyo po, ako ay naniniwala na dito sa Biblia, maraming mababasang Diyos. Totoo yun.
At iba't ibang klase pa nga po ng Diyos meron dito. Mayroong Diyos-Diyusan. Diyos yun, kaya lang, hindi tunay na Diyos, kaya nga Diyos-Diyusan eh, no? Mayroong Diyos ng sanlibutan ito. O Diyos din yun, pero sino yun? Mayroong ginawang Diyos, mayroong mga tinatawag na Diyos, at ang aking nga pong patutunayan, ang tunay na Diyos. Maliban po kasi sa Biblia, wala nang ibang tinawag na tunay na Diyos, kundi ang Ama. Yan po ang aking titindigan. Ngayon, dahil po sa binanggit ko na maraming ang klase ng Diyos na mababasa, ay siguro ang pinakamagandang unahin natin sagutin, mga kababayan, paano natin malalaman kung yung isang Diyos ay tunay o hindi? Pwede pong pakilagay sa screen yung Jeremias 10, ang talatay 10 hanggang 11. Basahin ko po, ano po? Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Kaya mga kababayan, diyan po merong binabanggit na Panginoon na pinakikilala na tunay na Diyos. Sabi nyo kanina, sa bandang unahan ng pagtuturo nyo, Brother Eli, yung Panginoon, isa yan sa pangalan ng Diyos. At ang Panginoon po na tinutukoy dyan, tsak na hindi si Kristo dahil, unang-una, lumang tipan yan. Pangalawa, sa ibang salin, ang pagkakabanggit po di Yahweh o Ama. Sa makatwid, ang ipinakikilala diyang tunay na Diyos, ang Ama. Basahin po natin ano? Tuloy na po natin sa 11. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Pwede kong pakilipat sa 11? Ganito ang inyong sabihin sa kanila. Ang mga Diyos, yan ha, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ang itinatanong ko mga kababayan, paano natin malalaman kung ang isang Diyos ay tunay o hindi? Ang sabi sa Biblia, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay malilipol. Kung malilipol, tunay na Diyos ba yun? Kaya, kung isang mangangaral, mga kababayan, meron siyang ituturong Diyos at sasabihin niya, iyon ang tunay na Diyos, kinakailangan patunayan niya, yun ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sunod na tanong, sino at ilan ang gumawa ng langit at lupa? Pwede pong pakilagay ang Isaias 44:24, yung dating salin. Ganito ang sabi ng Panginoon, na iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit, na naglatag ng lupa. Mga kababayan, ilan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ang sabi ng Diyos, ako na mag-isa. Ang tanong, na pakisagot ba, Brother Eli, sa inyong pagtindig, ang ibig bang sabihin ng ako na mag-isa, merong kasama? Ang sabi ng Diyos, ako mag-isa ang nagladlad, gumawa. Ang ibig bang sabihin nun, may katulong, katulad ng binanggit nyo kanina? At ang isa pang tanong, Brother Eli, si Kristo po ba ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Pero pa akong oras, kaya babasa pa ako ng ilang talata. Ano po ang katunayan na hindi si Kristo ang iisang tunay na Diyos? Pwede pong pakilagay sa screen yung Juan 17:3. Ito, malimit yung ginagamit ito, mga kababayan. Pakilagay po, mga kapatid. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y bahagi ng kanyang panalangin sa Ama. Ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang sabi ni Kristo sa Ama, ikaw ay makilala nila. Sa English, they may know you, the only true God. Mga kababayan, pag sinabi po bang only, meron pang iba? At saka, pakipansin niyo po yung ginamit na ng ating Panginoong Jesucristo termino sa talata. Ang sabi niya, ikaw, you,
Hindi po niya sinabing, you and me. Hindi niya sinabing, ikaw at ako ang nakilala nilang iisang Diyos. Hindi po ganun eh. Ikaw ang Ama lang. Ngayon, narinig ko na rin na ito ay sinagot nyo, itong talatang to. Pero at ang sabi nyo ay, ang dahilan kaya sinabi ni Kristo na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos ay sapagkat nasa lupa pa nung si Kristo, nasa katawang tao, sa makatuwid, hindi pa Diyos, kaya tama na ang Ama lang ang iisang tunay na Diyos kasi nga si Kristo ay tao pa nun. Hindi pa siya Diyos. Ano po ba ang katunayan na mali? Mga kababayan, mali po yung ganong pagtuturo. Huling talatang babasahin ko bago ko ibigay sa inyo ang hapag, Brother Eli. Last 4 minutes. Pakilagay po yung Isaias 43 gis. Isaias 43 gis, sa dating salin. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ang sabi ng Diyos, walang Diyos na una sa Kanya ni magkakaroon man. Sa magandang balita, magandang pagkakasalin din eh. Sabi ay, walang Diyos na una sa akin ni mayroon pa mang iba na darating. Ibig sabihin, madaragdagan o hindi mararagdagan ang tunay na Diyos? Sabi, wala nang darating. Ang sabi ng Diyos, hindi na magkakaroon ng iba pa. Kaya, siguro po ay napatunayan ko mula sa mga talata ng Biblia, Brother Eli, na tanging ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Sige po, kahit may oras pa ako, kayo na po mula ulit. Salamat sa kapatid sa iyong courage, ano? Unang-una, mga kababayan, ito ginawa ko, pinahintulot ko, bagaman ito exposition, hindi discussion, para magkaroon ng liwanag sa tao, at pati na doon sa ating kapatid, ano? Ang unang-una niyang sinabing talata, wala raw, ang tunay na Diyos daw, wala nang iba kundi yung Ama. Ang ginamit niyang talata, Jeremias 10:10. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa. Ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ayan. Paano raw malalaman yung tunay na Diyos? Sabi niya, yung tunay na Diyos daw, gumawa ng langit at lupa. No? At yun daw hindi tunay na Diyos, malilipol daw, sabi niya. Ang tanong natin, si Kristo ba malilipol? Basahin nga natin ang Hebreo. Kasi yung hindi tunay na Diyos, sabi niya malilipol. Yun ang pakahulugan niya eh. Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 3, at 13, versikulo 8. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Hindi naman pala malilipol si Kristo eh. Siya pala ngayon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. So hindi siya kasama dun sa hindi tunay na Diyos. Kasi ang sabi mo kapatid, yung hindi tunay na Diyos, malilipol sa lupa at sa ilalim ng araw, malilipol. Katunayan si Kristo wala na sa lupa, nasa langit na eh. Hindi siya malilipol dahil siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon, ginamit mo rin yung sitas na sino ba at ilan ang gumawa sa langit na siyang tunay na Diyos. Basahin natin ang Isaias 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit
na naglalatag ng lupa.